Ang title po mga kapatid ng ating pong pag-aaral ay Be Without Fault. Be Without Fault. Tayo daw po ay maging walang kasalanan o walang kapintasan, walang pagkakamali. Medyo sa tinatawag na human point of view. No? Human point of view. Parang imposible po ito, mga kapatid. Parang imposible. Subalit, ang sabi nga sa Lucas Kapitulo 1, talatang 37, sa Diyos ay wala pong imposible, mga kapatid. Mamaya ay ating pong i-emphasis po ito. No? Ang sabi po sa Revelation, ang ating pong susing talata, Kapitulo 14, talatang 5, ganito po ang sinasabi sa atin at inilalarawan ng banal na kasulatan, inilalarawan ni John na kung ano ang katangian ng mga taong papasok sa bagong Jerusalem, sa bagong lupa. Sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan. Kita po nyo yan? Sila'y walang dungis. Paano mangyari ito? No. Sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Sino po sa atin ang hindi nakapagsinungaling, mga kapatid? Brother Kay, hindi ba naranasan na magsinungaling? Yan. Marami, tayong lahat, mga kapatid. At gusto kong ring basahin itong nasa chapter 7, verse 9. Nilalarawan po dito yung 144,000. Ano ho? At ganun din dito sa verse 9 ng chapter 7, ito naman po yung pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman. Mula sa bawat bansa at lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit. At may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Yan. Ito po yung nilalarawan ng Apokalipsis, ng aklat ng Apokalipsis, ang mga taong maligtas. At ang mga katangian na binanggit dito, mga kapatid, ay yung natagpuang walang kasinungalingan at walang dungis. Basahin ko po, mga kapatid. Sino kaya ang magkakaroon ng ganitong katangian? Ang sabi po sa Roma Kapitulo 3, talatang 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya po binanggit ko, mga kapatid, sa human point of view, sa tingin po ng tao, kung titingnan natin ang kalagayang ito, mga kapatid, imposible nga pong mangyari ito. Na dahil ang lahat, binabanggit ng banal na kasulatan simula kay Adan at kay Eva na sila ang unang nilalang ng ating Panginoon. Unang tao na nabuhay sa balat ng lupa. Ay sa kanila po, mga kapatid, ay nagsimula po ang kasalanan. At ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, mga kapatid, wala naman pong makasalanan na makakarating sa langit. So, sa human point of view, kung titingnan po natin ito, mga kapatid, totoo po, sa tanggapin natin at sa hindi. Sa aminin natin at sa hindi, mga kapatid. Sa paniwalaan po natin at sa hindi, wala pong maliligtas. Wala pong maliligtas. Dahil ang lahat ay nagkasala. Subalit, sa tinatawag na divine point of view, sa tingin ng ating Panginoon, kaya nga't ang sabi sa Lucas Kapitulo 1, talatang 37, ganito po ang sabi sa atin ng talatang ito. Maganda itong talatang ito. 1:37. Sapagkat sa Diyos, walang salitang hindi mangyayari. Ibig sabihin,
Sa Diyos, wala pong imposible. Ano ho? Kaya nga't ang asabi sa atin dito, mga kapatid, subalit sa dakilang pag-ibig ng Diyos, gumawa po siya ng paraan. Ibinigay niya ang daan upang maibalik, upang maisauli ang tao sa dati po niyang kalalagayan. Ano po ang paraan? Ano ang remedy na ginawa ng ating Panginoon upang ang tao ay sa kabila po ng kanyang pagkakasala ay maisauli ang dating kalagayan niya, dating likas, at maisauli ang himahin ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang sabi po niya, mga kapatid, marami po tayong mga talatang po pwede nating basahin, no? Subalit ako'y magbibigay lamang po ng dalawa. Ang sabi po sa John 3:16, a very familiar verse o text na sinabi ng ating Panginoon. Ano pong sabi doon? Ang sabi niya, for God so loved the world, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila po na ang tao ay nagkasala, ang Panginoon, ang Diyos, ay gumawa po siya ng paraan upang ibalik muli ang tao sa dati niyang kalalagayan. Kaya itutuloy natin ang ating pagbasa sa Juan, aklat din ng Juan, Kapitulo 14, talatang 6. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang tao ay wala pong magagawa. Ang tao ay handicap as far as salvation is concerned. Kaya nga, ang pagkaligtas po natin, mga kapatid, ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ang biyaya ay isang bagay na mapakinabangan natin na hindi po natin hiningi ito. Hindi natin pinlano, hindi natin inisip, hindi natin ginawa. Ito ay kaloob ng ating Panginoon. So, kaya nga, sa ating pong kakayahan, sa human point of view, ang tao ay hindi niya po pwedeng iligtas ang kanyang sarili. Handaan po natin yan. More than 0%, ang tao ay hindi po niya po pwedeng iligtas ang kanyang sarili. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas po sa kanya. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Upang kung ang sino man sa kanya'y sumampalataya. So, ang kaligtasan, mga kapatid, ay a very simple na po pwede nating maranasan. Sumampalataya, mga kapatid. Hindi po nabibili. No? At hindi po ito nawo-work out. Nagagawa natin ito. Hindi po. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoon ng kanyang pagliligtas. No? At ang sabi niya, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi dito sa ating pong devotional, ang kasalanan, mga kapatid, ito po ang naging dahilan kung bakit ang tao ay napariwara sa ating Panginoon. Ang kasalanan ng dahil sa kasalanan kung bakit ang tao, nararanasan natin ngayon ang pasakit sa buhay. Yang lahat ng naging karanasan po natin ay ito ay bunga ng kasalanan. Kaya ang kasalanan ay isang bagay na dapat po nating kamuhian. Dapat nating kamuhian. Dapat nating talikuran, mga kapatid. Dinungisan nito. Ang kasalanan, dinungisan niya ang magandang likas ng maraming mga anghel. Dahil nga po kay Lucifer, mga kapatid, ang isang maningning na
na anghel ay nahikayat niya, nakumbinsin niya yung one-third ng mga anghel. Subalit sila po mga kapatid ay hindi po nagsipagwagi. Ito'y pumasok at inihulog, inihagis, ang sabi ng Apokalipsis, sinihagis sa lupa. Nang pumasok ito sa mundo natin, ay winasak niya ang imahen, sinira ang imahen ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Yan. Dahil tayo, ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. At ang pinuntirya ng kaaway ay wasakin, burahin ang imahen ng Diyos sa tao. Sinira, winasak niya ang lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon. Kaya galit na galit itong kaaway po nating ito. Kaya galit na galit sa bawat isa sa atin. Subalit ganun pa man, ang sabi, si Kristo na siyang tumayo sa unahan ng sangkatauhan at sa lugar natin ay nabuhay siya ng isang ganap na buhay. Kaya ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap o magsitanggap ay pinagkalooban silang maging mga anak ng Diyos. 1 Kapitulo 1, talatang 12. Ito po yung tanging paraan, mga kapatid. Tanging remedyo, tanging solusyon na ginawa ng ating Diyos upang ang tao ay makapanumbalik sa ating pong dating kalagayan. At ano po, yung inaasam-asam natin na makapasok tayo sa bagong sa buhay na walang hanggan, tanggapin natin sa pamamagitan po, mga kapatid, ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag tinanggap natin, ang sabi niya, ay pagkakalooban tayo ng karapatan na tayo po ay maging mga anak ng Diyos. So, paano yung, ang sabi dito, walang kasinungalingan. Kaya nga po, ang kasalanan, mga kapatid, ay kailangan po nating panagumpayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pananahanan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa Isaiah Kapitulo 1, talatang 18, Come, ang sabi niya, come, let us reason together. Pumarito kayo sa akin, tayo magkatuwiranan. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tila mapula, ay magiging parang niebe. Bagamat ito'y matingkad na pula, ay gagawin niyang parang balahibo ng tupa. Sa pamamagitan po ng dugo. Kaya kung itataas po natin, mga kapatid, balikan natin yung ating pong key text, ano? Kung ating itataas, mga kapatid, ito pong ating pagbasa, sa talatang 4, ang sabi, hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y mga sumusunod sa kordero, saan man siya magtungo. Ang mga ito'y mga tinubos mula sa mga tao, bilang mga pangunahing bunga na sa Diyos at sa kordero. Ano po ang karanasan po nila? Ay tinubos sila ng ating Panginoon sa kanila pong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung tanggapin po natin ang Panginoon sa ating pong buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sapagkat ito po ang tanging paraan lamang na tayo po ay makarating sa bagong buhay. Ngayon, ano ang kahilingan niya sa lahat ng tagapagmana ng lahat na tinubos niya ng kanyang dugo? Anong kahilingan sa atin samantalang tayo ay nabubuhay at inihintay natin ang mapalat na pagdating ng ating Panginoon? Kaya nga't ang sabi doon sa ating kahapon, sa ating devotional, na hintayin natin ang mapalad na araw na pagdating ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang kahilingan niya sa lahat na tagapagmana o magmamana ng kanyang kaharian? Ang sabi sa atin ay, the sanctification of the whole being. The sanctification of the whole being. Yung pagpapakabanal. No?
pagpapakabanal, pagpapakadalisay, yung purification ng ating pong buong pagkatao. Mga kapatid, ang ibig sabihin, madalisay tayo. Purity, while the purity, like the purity of Christ. No? Mangyayari po ba ito? Yes, ako po ay 100% na naniniwala na mangyayari ito, mga kapatid. Hindi po sa ganang atin, kundi sa pamamagitan ni Kristo sa ating buhay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, Galatia Kapitulo 2, talatang 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay na sa akin. At ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na nagbigay ng kanyang sarili ng dahil sa akin. Yan po ang kailangan po nating maranasan sa ating pong araw-araw na buhay. Nananampalataya tayo, nabubuhay tayo sa pananampalataya at ang pananahanan ng banal na Espiritu, and that's why we will experience the sanctification of our whole being. Yung kadalisayan na katulad ng kadalisayan ni Kristo, perfect in purity o conformity to the will of God. Lubusan at ganap na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, sapagkat sa banal na syudad, walang makakapasok na masama o yung pong sinungaling. Kaya po dapat na nating panagumpayan ang kasinungalingan. Sana all, lahat. Ang sabi sa atin pa dito, maaari nating ipahayag, maaari nating i-manifest ang larawan sa ating buhay, ang larawan ng ating Panginoon sa ating buhay, at ang kanyang likas. Pwede nating malaman ang agham ng espiritual nating buhay, maaari nating parangalan ang ating manlilikha. Lahat posible, mga kapatid, sa Panginoon. Kung ating pong ating itatalaga ang ating buhay at ipapasakop. So, napakahalaga po talaga yung pagpapasakop natin ng ating buhay sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi, higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Ito po yung mataas at matayog na ideal, no? Na nais ng Panginoon na ating pong maranasan sa ating buhay. He wants our mind to be clear. Nais niya na ang ating pong mga kaisipan ay maging malinis, maging dalisay. Our tempers sweet. Maging yung pong ating saloobin, yung pong ating damdamin, yung ating pong tinatawag na temperament ng ating buhay dapat maging matamis daw, no? Na partner, maging matamis yung ating damdamin, maging sweet tayo, mga kapatid, ha? Our love abound. Ayan. Sumasagana, mga kapatid, ang pag-ibig natin, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, maging sa ating kapwa o anybody, mga kapatid. Dapat ang isang Kristiyano ay maging lalago ang kanya pong at magiging mayaman ang kanyang pagmamahal. Then the peace that passeth knowledge will flow from us to bless all with whom we come in contact. Kita nyo, mga kapatid. Pag daw nating nararanasan ito pong yung ating pag-ibig ay lumalago, sumasagana sa atin. Yung lahat ng ating pong mga nakokontak, yung lahat ng ating pong nakakasalamuha, yung ating pong mga nakakausap, ay nabibless po sila. Ayan. The atmosphere surrounding our soul will be refreshed. Patuloy na sumasariwa ang ating pong kapaligiran ng ating pong mga kaluluwa. Ang sabi pa sa ating pong devotional, mga kapatid, marami ang humahawak sa katotohanan. No? Marami ang naniniwala sa katotohanan. Subalit, ito po ang nakakalungkot. Alam niyo po kung anong nakakalungkot?
subalit ito'y sa dulo lamang ng kanilang daliri. Basahin ko sa English, kung tama yung aking pagkasalin sa Tagalog. Many are holding on to the truth with but the tips of their fingers. Kita nyo? Kaya pala madali tayong makabitaw eh. Madali tayong mawala. Madali tayong magkasala, mga kapatid. Ang pagkahawak natin sa mga katotohanan sa salita ng ating Panginoon, itong fingertips lang ho natin dito. Hindi talaga yung nakahawak tayong matibay. The precious time, sabi dito, ang mahalagang mga sandali o panahon na dapat nating gugulin at pag-usapan ang kapangyarihan ng ating tagapagligtas, ang kanya pong buhay. Ngunit nagugugol natin ang maraming panahon sa gawain ng kanyang kaaway. Yun ang malungkot, mga kapatid. Nagugugol natin ang ating mga panahon sa hindi po maganda. Sa halip na tayo po ay gugulin natin, pag-usapan natin, pagbulay-bulayin natin ang tema ng banal na kasulatan. Anong tema ng banal na kasulatan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Kaya ang sabi sa atin, unless they make a decided change, kailangan po pala tayo ay talagang magdesisyon ng pagbabago. They will be found wanting. Sila'y masusumpungan na may kulang o kakulangan. Unless they have an entire transformation of character, they will never enter heaven. Maliban daw po, mga kapatid ko, na magkaroon ng lubusang pagbabago sa ating pong likas, sa ating pong buhay, sa ating pong ugali, hindi po tayo makakapasok sa langit. So we need, mga kapatid, it is a must, Kailangan na magkaroon na tinatawag na transformation of character. And we cannot change the defects of our character unless, mga kapatid, ang ating Panginoon ang siyang babago sa atin. Kaya nga, mababago ba ng Ethiopian yung kanyang balat? Mababago ba ng leopardo ang kanyang batik? Hindi po, mga kapatid. Mababago ba ng taong makasalanan ang kanyang pagiging makasalanan? No. Kaya nga 100% wala pong magagawa ang tao. Kaya we need, mga kapatid, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Siya lamang ang makapagpabago. He is our righteousness. Kaya nga kapag tinanggap natin siya, at tayo ay pinatawad, nilinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay ibibigay sa atin, isusuot sa atin, yung tinatawag na robe of righteousness. Kaya nga ang sabi doon ay, nakasuot sila ng nakasuot sila ng mapuputing mga damit. Yung pong mapuputing damit na yun, ay yung po yung righteousness ng ating Panginoon. Yung robe of righteousness na inimpute ng ating Panginoon at patuloy yung imputed and imparted righteousness ng ating Panginoon. At ito po ay patuloy po nating ingatan, mga kapatid. Patuloy nating ingatan ito, huwag nating madumihan ito, patuloy nating labhan ito sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya we need transformation of character. The truly converted man has no inclination to think or talk of the faults of others. Ang ibig sabihin, yung tunay daw na hikayat na tao, ay wala po siyang inclination, walang tendency. Hindi man niya iisipin o hindi siya makapagsasalita ng ng kakulangan o kasalanan ng iba, kundi ang titingnan niya ang kanyang sarili. His lips are sanctified,
And as God's witness, he testified that the grace of Christ has transformed his heart. Sa kanyang mga labi ay mamumutawi na siya ay isang magpapatunay sa biyaya ni Kristo na nagbago sa kanya. Those only will enter heaven who have overcome the temptation to think and speak evil. Sila lamang daw po, mga kapatid. Kaya we need the process of sanctification. Kailangan po ma-process tayo, mga kapatid. Kaya nga, ito pong mga pangyayaring ito, natatandaan po ninyo yung ating pong binanggit na ang mga karanasan po nating araw-araw, ito po yung nagiging paraan ng Panginoon. Yan ang binanggit ni Rick Warren na yung araw-araw nating karanasan, ito ang ginagamit ng ating Panginoon to sanctify ang ating pong buhay. There is one without fault, not even men of God. They are men of God not because they are faultless, but because they know their faults. They strive against them. They do not heed or hide them, and one ever ready to correct themselves. Yan. Be blameless and innocent children of God, appearing as lights in the world. Ang sabi po dito, mga kapatid, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless, harmless children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. Philippians chapter 2, verses 14 and 15. So mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga, ang sabi po ng ating puman, we need consecrate yourselves in the morning. This is the very first work to be done. Italaga daw po natin ang ating po mga buhay tuwing umaga. Araw-araw, minu-minuto. Ang conversion sa ating buhay ay minu-minuto. Upang ating maranasan yung mataas at lalong mataas na ideal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And through the grace of Christ, maaari po nating maranasan ito. Mga minamahal ko, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon sapagkat ang biyaya ng Panginoon is always and still available sa ating panahon. Grab all the opportunity, all the time, lahat ng panahon na maaari po nating samantalahin, gawin na po natin ito sapagkat dumarating ang araw at hindi na po ito natin magagawa. Yun nga po, darating na po yung tinatawag na close of probation. So habang bukas ang pintuan ng awa, magsilapit tayo. Tanggapin natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas at maranasan natin ang power, ang transformation ng Panginoon sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at tayo ngayon ay dadako na po sa ating pong pananalangin at pagtatalaga ng ating pong mga buhay sa ating Panginoon.